Alright mga tol, tara pag-usapan natin itong update patungkol po sa destroyer warship na idodonate po sana ng Japan. Kamakailan po ay pinag-usapan natin ang pagkakaroon po ng mga exercises na kinabibilangan po o makabibilang ang mga napakaraming bilang po ng Philippine Air Force sa pagkakaroon po nila ng exercise gamit ang FA-30 at FA-35 pala, no, sorry. So, yung pinag-usapan po natin ngayon na exercise kasama po dyan yung sa mga aircraft, ito pong paparating kaugnay o kaakibat po niyan ay yung pagkakaroon po ng donasyon ng Japan na pagbibigay nila ng Abukama warship sa ating bansa, which is sabi nga po ay napakalaking tulong po nito kung ito po ay magagamit pa po talaga. Kaya lang sabi po ay marami pong i-considerate po dito sa pagtanggap po nito ng mga asset po na ito, dahil sabi po according po kay Teodoro, ito po ang problema, no, disclaimer lang, yung paglalagyan ng mga ito, kasi 6 po yung kanilang ibibigay kung di po ako nagkakamali. 6 na luma na ito, di ba? So sabi nga ng iba sa comment section, sabi tanggapin lang po at gawing outpost ng sandatahang lakas ng WPS. So iyan po yung ilan sa mga comment po ng mga tao, no? Dito po sa pinag-uusapan po natin. Pero bakit nga po ba tila, no, hindi na po kinukonsidera na po ito na bago tanggapin ay maraming dapat na tignan. Una, yung budget daw po sa maintenance nito, hindi po ako nagkakamali, kasama po yun sa pinag-uusapan nila, sapagkat marami pong iaayos na po dito sapagkat luma na nga po ito. Pagkatapos, hindi mo alam kung phase out na rin yung mga piyesa nito. At, di ba, kung titignan po yung gagastusin, sabi ng iba, tila sa laki po ng gagastos, baka mas maigi pang ibili na lang ng bago. Kayo po ba, ano bang naisip nyo dito? Sabi naman ng iba, tanggapin na lang dahil may mapapakinabangan at mapapakinabangan po natin yan. Pwedeng gamitin na pang patrolya o kung ano man sa mga parte ng karagatan. Pero, no, sa isang banda, sa kabilang banda, marami rin pong nagsasabi na napakahirap nga po. Sa iba nga daw po, ito po ay mahirap na kumbaga i-dispatch kapag ka meron pong ganyan sa ibang bansa, ay sabi dun sa isang comment, ito po ay pinalulubog na nga lang daw para mag-bahay daw ng isda. Ewan ko totoo yun, no? Hindi natin alam kung gano'n totoo yun. Anyway, ano pa man, medyo mabigat po sabihin natin po ito. Pero sabi nga, bilang gratitude sa Japan, bakit hindi na lang daw tanggapin? Napakahirap. Kailangan po talaga ng pagdidesisyon po dito na ito po ay magiging maayos po at hindi naman tayo magiging harsh sa kapwa natin, aliado, especially sa Japan, no? Ano nga ba dapat gawin? Napakahirap, no? Sila po ang magde-decide dito. Kaya nga sabi sa balita, marami pang dapat i-consider bago tanggapin ang warship. So hindi pa naman talaga tapos yung usapin po dito Hindi pa dumarating, no? At kung di ako nagkakamali, wala pa, no? At kung dumating man, yun nga po yung mga i-considerate po natin dyan. Yung lugar, wala rin mapaglalagay na lugar na rin yata, no? Saan nga po paano natin siya gagamitin? Dahil malalaki po itong mga warship po na ito, destroyer po, no? Sabi nga po dito sa comment dito sa comment section ng isang nag-comment, i-prioritize nyo muna mga naval ship. Tama nga naman sabi ni Sergi Teodoro, walang mapaglagyan sa mga tatanggapin at yung mga bibili natin. Sabi ng isa, destroyer na nga, hindi pa tatanggapin, binigay na nga ng walang bayad. Nako. So, ang hirap isipin ng mga komento po ng mga tao, ano? Kasi ganito po yan.
Ako nga po, kung iintindihin ko yung kalagayan po nila, mahirap naman ginalo kapag ang nagiging paraan ng pagbibigay po sa atin pagkalinga, pagtulong dahil tayo po ay alyado ng Japan at Amerika. Pero 'di ba? Kailangan mag-iisip din kung ano yung nararapat. Delivery lang, no? Kung alyado naman sila, maintindihan naman din nila siguro, no? At hindi ito malaking issue dahil marami pa namang alyado na bansa na pwedeng tumanggap po nito. At saka hindi pa naman tapos ang usapan. So may mga ikinukonsidera at titignan, baka pinag-aaralan po nila yan at mas malamang pinag-aaralan po nila yan. Kaya wag po natin sinapangunahan, lalo na dyan sa mga nasa comment section, no? Na may mga nagsasabi kasi pangkurakot daw. Hindi po ganun yan, no? Talagang malaki rin pong gastusin at parang bumili ka nga ng sasakyan, di ba, na luma. Bibigyan ka, no? Ako man, bibigyan ako ng sasakyan. Wala akong sasakyan. At halimbawa, may nagbigay sa akin ng sasakyan. Tapos, yung sasakyan na ibibigay, ang ganda, no? Kaso luma na, may mga sira na, may mga dapat ng palitan. At sabi, halimbawa, may nakausap tayong mekaniko, ito po'y ang mga mga piyesa ay mahirap nang gawin o wala na nagpo-produce o phase out na o ano man. Paano natin siya i-considerate na tatanggapin? Paano natin siya mapapakinabangan? Makakalakalin ba natin? No? Hindi rin naman to magiging maganda sigurong tignan na tinanggap mo, gagawin mong kalakal. Or, 'di ba? Paano mo gagawin? Posible ba? Possible ba? Madispatcha siya na may pakinabang pa rin ating bansa. Hindi talaga, no? Talagang pag-uusapan, paano to papakinabangan ng gusto. Kaya nasa peak po sila ng ganyan. Nasa stage po sila ng pag-uusap patungkol po dito na kung saan ito po yung napakaganda naman talaga kung gagamitin at maayos at walang magiging problema, especially dun sa mga kinukonsider po nila na mga bagay. So wag natin sila hatulang kagad ang ating gobyerno dahil ginagawa lang po nila ang kanilang tungkulin. Sila po nakakaunawa dyan at hindi po tayong mga simpleng Pilipino. Sila po na mga may mga background po patungkol sa mga militarisasyon. Kung paano yan magagamit pa ba, mapapakinabangan pa ba, magagawan pa ba ng paraan, o kaya ba natin i-maintain, kaya ba yung budget, magiging worth it ba, sila po lahat yan iisipin po nila yan. So ngayon, guys, no? Hindi ko alam kung may destroyer na ang ating bansa na warship. Pero, di ba? Sabi nga, maganda. Hindi tayo lalabas na tayo opensiba. Dahil ang gusto lang naman kasi talaga dapat natin at ating gobyerno ay dapat ay maging depensa itong mga ito. No? Hindi tayo, kumbaga, magkakaroon ka ng pananggalang para hindi mas gawin nila yung mga hindi nararapat. So, may mga ganun din point, no? Natitignan. Ikaw, anong masasabi mo dito? No? Comment down below. Pag-usapan nating patuloy yan sa comment section. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin na parating. See you ulit sa susunod na video.